obviously, nangyari na yung Pacific Macta and nakita mo naman yung suot na jersey dito ni Salvatore. So, I think we already know where this is going. Salvi, Sige. take it away with the question, pare. So yun, no? Thank you so much for that, alley-oop, no, Sneaky. Kala ko ikaw na yung magtatanong eh. No? Hindi, Pero, ikaw anchor eh. pero it was such a breath of fresh air na magkaroon talaga ng scenery yung Crossfire Philippines from just players itself. Nagkaroon na ng coach, and then parang nagde-delve in na behind the scenes na hindi lang yung community, ang face ng Crossfire is front cover lang. Yun lang yung nakikita ng community. Ngayon, nakikita na nila kung saan nagpa-function yung mga players, paano yung training nila, and then ano yung game plan ng coaches. So, you transitioning from Pacific Macta to Ubek Maniac. So, sabi mo nga kanina na dahil friends mo sila Revenge. So, yes, when you were offered to coach for Ubek Maniac, a team, unproven team, like talagang band of bandits lang talaga. Nabuo lang sa isang syudad sa Cebu. Yes, Nagsama-sama, tropa-tropa. So, what made you say yes from that offer alone? And was there any doubts for you to say yes dun sa Ubek Maniac team na yan? Oh, another great question. Yeah, Kaya ko siya. Dahil medyo fresh pa sa akin lahat. So wala pa kayong 1 year eh. So medyo maalala ko pa talaga yung mga yan. Wala pang 1 year. Wala pa. Parang tagal 6 months. 6 months pa lang. 6 months. Ay, nakalagay dito sa script ko, second stint eh. So parang almost 2 years na. June, July, Pa 2 years na. September, October, November, December, January. 8 months, going 9. 8 months pa lang. Yung huli mo munang tinanong, was there any doubts? Yes. And hindi ko itatanggi yan. Kahit yung mga bossing sina Boss Chris, yung misis niya, si Ma'am, greetings pala sa mag-asawa, sa mga boss ng Ubek, no? Sina Boss Chris Perez, kasi misis niya. Yes, there were doubts. Meron akong parang, ito, sinabi, hindi naman sa parang tatash to ko yung mga boys ko, pero when I first met them online, like sa Discord, ganyan, ang una ko sinabi sa kanila kasi parang gusto ko sila i-challenge dahil hindi ko nga sila kilala eh. Sabi ko sa kanila, sino ba kayo? Ego check. Unang ginawa, no? Ego check agad. Sino ba to? Sino ba sila? Kahit siguro tanong sa boys ko, alam nila yan. Yeah. Sabi ko, sino ba kayo? Sabi ko nga hindi sa yabang, no? Sabi ko, kung halimbawa player pa ako ngayon, tapos makita ko kayo sa bracket, Hindi ako matakot sa inyo eh. Sino ba kayo? Wala mo kayo. Hindi nga. Sabi ko pa sinabi ko to, alam nila Boss Cristo, naririnig niya rin ako that time. Sabi ko, Big Maniac, wala pa kayo. Ginagano ko sila. Hindi ko sila para niyayabangan eh. I was testing them. Parang challenging them as well. Parang buo kaya loob ng mga to, ganun. Sabi ko, no-namers naman kayo eh. Hindi ba kayo sa scene? Ganun, ginagano ko sila. Pero, isa sa doubts ba kung bakit parang sabi ko, mga bata, syempre Gen Z. I mean, I've encountered a lot of Gen Zs nowadays and hindi lahat okay eh. Alam mo yun? Pero, these boys were different. I mean, yung age, nandiyan yan. Pag bata ka, natural na medyo makulit ka pa eh. Pag nasa ganong age ka. So, isa yun sa takot ko, kumbaga. Isa yun sa takot ko na baka hindi makinig sa akin itong mga to, di ba? Kasi naging bata din ako eh. Pag ganong mga edad ka, lalo na, 13 siya noong una ko mamit eh. Ngayon, 14 pa lang siya. Kasi meron basta puro bata sila eh. So, sabi ko nung ganyang edad ako, pag magtuturo yung teacher ko, hindi nga ako nakikinig eh. Ako mismo yun ha. So, paano? Papakinggan kaya nila ako. Pero, yun. Luckily naman, pinapakinggan nila ako nung una naming meet. Tapos, ano nga isang question maliban dun sa, was there any doubts? So what made you say yes to Ubek Maniac? Kasi super, kasi the reason why you took the Pacific Macta job kasi nga, friends. Yeah, friends. Tapos, ano naman pinagkaiba niya kay Ubek Maniac? Paano ko na po, I'll be very honest, I saw the raw skill. He saw the vision, pare. Yeah, nakita ko yung skill. I was watching them play. Like, syempre, pag
nagko-coach, naka-share screen sila and all ganyan. Tinitingnan ko. Sabi ko na to, ba't ganito to maglaro mga to? Seryoso to like unang scream na napanood ko. Na halos hindi ko pa talaga sila na-coach. Parang naalala ko lang, ayaw ko kung tama to nasa memory ko, pero ang naalala ko, sabi ko, sige, tingnan natin. Mag-scream kayo, maglaro kayo, then I'll watch. Then we'll see what we can start from. Then I saw how they were mechanically gifted. Like, pati yung aim nila nandun. Yes, medyo chaotic pag gumagalaw. Pero the skill was there eh. Kasi kumbaga sa boksingero, malakas sumuntok, mabilis, pero walang technique. Ooh. Gets? Gets. So nakita ko yung the words na potential ba. Sabi ko, pwede itong mga to. And maliban doon, syempre dahil 1-2 araw ko lang naman nakikita yun. Syempre, binackground check ko rin sila kay Boss Chris. Yung mismong kung saan sila galing, ano ba nilalaro nila, nag-LAN game ba sila, nagbe-bet G, ganito, ganyan. So, nalaman ko yung buong history nila. And, kilala ko isa sa pinakilala ko sa kanila, si KLB. Yun, alam kong malakas na talaga. Kasi nung kinakoach ko pa si PM, 2023, nasa Gaon 2. Gaon 2. Nasa Gaon 2 si KLB. Name niya pa nun, Eloines. Yep. I remember that team specifically na Boss Tank kasi me and Andre, sorry rin. Yung larong yan. Kasi we were kind of flaming yung GG2. Not gonna lie, nung time na yun. Kasi nakikita namin yung perspective mo na Boss Tanks na, yeah, these kids are sobrang raw yung skill nila. I think yung closest team that we can compare yung Ubek Maniac or at least yung GG2 sa team na now is actually Matches B. Yung second team ng Matches where they're very mechanically gifted, very aggressive, pero there is no blueprint. Walang blueprint yung laruan nila. So, ayun nga, no? I mean, KLB, or yun nga, Eloines back then. Like, I think naabutan ko pa kasi like, KLB rin sa baka ibang like pubs, and that guy is a grinder, man. That kid is a grinder. Oo. Kasi pag talaga maglaro si Ken. Anyway, going back. Dahil alam ko rin na si KLB, si Eloy na siya, sabi ko, malaking bagay to dahil at least merong isang player doon sa team na merong experience sa LAN, doon sa mismong scene. So sabi ko, I think I can work with this. Nung nakita ko na yung raw skill, sabi ko, ano lang to? Polishing. Ganun. Tapos yung mga alam ko lang na na pwede lang may add ganun. Kasi hindi naman na to lagi ko naman kinikwento din sa iba. Hindi na to sekreto na I'm not really like a hard strat coach. No. Ano ko ibang style of coaching ko. Basta ako maliban sa emotions, I see ang focus ko lagi errors. Error fixer ako eh. Tsaka alam din naman ng Macta to. Weakness hinahanap ko yung weakness ng team and individuals. Then I'll tell them how to fix or how to help fix it. Kahit dahan-dahan, at least, di ba? Kasi ako, I believe, personally, I believe na iba talaga yung game title ng CF. May strat siya, oo. Pero for me, ano siya if your players can decide for themselves and lahat ng 5 mo ay ganun at magsisync sila, yun na yung mismong kumbaga holy grail ng CF team kumbaga pag tingnan nyo yung EP for example the champions no tingnan nyo ba nakita ba kayo ng grabe yung play nila? Wala akong maalalang gano'n. Ang ganda ng strat na yun, no? Bago. Wala. But they were synced. No? Yung discipline nandun. So, yun. But anyway, lumalayo na ako. The reason why I said yes is yung skill nandun. Tapos nakita ko si Ken, si Eloy. Tapos
Siyempre, malaki respeto kay Boss Chris. Napakabuti. Napakabuting tao ng owner ng Ubik Maniac. And we had a lot of great conversations. Daily kami magkausap niya. Tapos sabi niya, yun nga, promising yung mga bata. So yun, sabi ko, sige. Tingnan natin kung anong pwede nating magawa. Pero, ang challenge sa akin nun, 1 or 2 weeks lang ata ang meron. Tapos game na. So, yung first split. Yung first split after the Masters. Yung CFS summer yun eh. Sabi ko, sige, tingnan natin, try natin kung anong pwede pa natin magawa sa panahon na yan. Yun. That's why I said yes. Yung skill, na-convince na rin ako na talagang masisipag yung mga bata. Nakita ko naman, yung effort was there, tas maayos naman sila. Kinakausap nila. Try nila mag-Tagalog in fairness. Kasi, yung mga talagang local sila ng Cebu eh. Yun. That's why I said yes sa Ubik Maniac. Nakita ko yung in short, nakita ko yung vision na I can work with this and potential na maging top team in the future. Yun yung nakita ko sa kanila. Wow. He couldn't be Okay, so, any more right pa rin.